Sige po, no? So, memory verse natin. 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niyang kanyang tanging anak upang kung ang sino may sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14, sa simula ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakasaksihan at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9, ngunit kayo hindi na sa laman kundi nasa espiritu, yamang nananatili sa inyong espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Tama ba? And then 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong maunawaan ninyo na wala nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus, at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautisman tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. And mga awit, 1:1-3, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga mapanuya. Kundi nasa kautusan, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta at sa kanyang mga ginagawa siya ay nagtatagumpay. And last one, John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So, 10 na po yung memory verses natin. Sige, sino pong sunod? Tita Susan. Sige, si Tita Susan. Nakamute ka, Tita. Yan na, nakabukas na. Wala pa rin. Hindi ka na marinig. Okay na po. 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtatuwid at pagsasanay sa katuwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng kanyang mga gawang mabuti. John 3:21-16. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14,
Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita, at at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga taga-Roma 8:9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino mang walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leon na gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nakapagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang nakapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, mga alipin o mga laya. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mga awit 1:1-3, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ano pa yung John 17 yon? 73. At ito ang buhay na walang hanggan, at ikaw ay nakilala nila, at ikaw ay nakilala nila, Naiisang Diyos. Lang po. At ito ang buhay na walang hanggan, at nakilala ka nila na isang Diyos na si Jesucristo na iyong sinugo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Tama. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala na kanyang makilala, Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Yon. Thank you po, Mami Susan. Ay, isa pa, pwede pa isa. Tatluhan po to, tatluhan. Sino ang mapalad? Okay. Isa pa. Anyone, volunteer. Volunteer tayo. May oras pa tayo. Mamaya ka na, Dad. Nagdadrive ka pa. Anyone po? Si Yana kasi wala bukas, no? Si Yana muna. May pasok ka bukas, si Yana? Okay, ikaw muna. 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang
gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. John 1:14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9, ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu, yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismahan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga kaya. At tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Mga Kawikaan chapter 1 verses 1 to 3. Mapalad ang tao hindi lumalapad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala bilang Na ikaw ay makilala nila bilang iisang Diyos na tunay at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Okay. Ayun po yung mga memory verses natin so far. So, nakakasampu na po tayo. Basta ugaliin nyo lang po na ulit-ulitin yon. Hindi na po yan mawawala no, sa ating mga isipan at mga puso. So, ayun, yung mga mini-memorize po natin na verses ay hindi lamang po para dito, okay? But lagi po natin, ugaliin po natin pagbulay-bulayan yung mga salitang iyon na siyang magpapaalala din sa atin, no? Ayun nga, lalo na tayo po ay nasa mundo pa, no? Tayo po ay ngunit tayo ay wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. So tayo po ay mamumuhay na mapalad dahil ang ating, dahil nasa kautusan ng Panginoon ang ating kagalakan. O, di ba? You see? Ganun po ang natin, no? So, okay, good afternoon po sa lahat at welcome po sa ating Bible study. And I am so excited again to study with you. So, magsimula tayo, no? Babasahin muli natin yung verses 25 hanggang 35. 10 verses po, no? Babasahin muna natin ito. So, magre-request ako ng someone. I think si Mami siguro kasi nakaupo na. So, Ma'am, pwede pakibasa yung 25 hanggang 35.
Teka, wait lang. Luke 2. Luke 2, 25 to 35. Okay. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan, ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina. Ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. At tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Okay po, no? So maraming salamat sa kaniyang salita. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng iyong ginagawa sa aming buhay, sa pagpapatuloy po na pagpapabanal mo. Tunay nga na kami po ay naghihintay sa pagluluwalhati mo sa amin. Salamat Panginoon dahil ang kaligtasan ay tiyak, dahil ito po ay buhat sa iyo, ito ay nagmumula sa iyo. Salamat sa pag-ibig, sa iyong habag at iyong awa. At patuloy kami nagpapasalamat sa salita na iyo pong ibinibigay araw-araw na amin pong pinagbubulay-bulayan. Salamat dahil ito ang salita na nagbibigay buhay, salita na nagtuturo, nagsasaway, nagtutuwid at nagsasanay sa iyong mga tao, sa iyong mga anak. At salamat Panginoon at patuloy po kaming humihingi ng karunungan at kaunawaan na nagmumula lamang sa iyo, O Diyos. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob bilang aming tulong na siyang maghahayag ng katotohanan na nagmumula sa iyo. Salamat Panginoon sa lahat ng ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan natin yung verse 25. Although nasimulan na po natin ito last week, so magkaroon lang tayo ng short review para alam niyo yon, magkaroon tayo ng mas malawak at mas matandaan po natin, no, ito pong parting ito, no, na tagpong ito na kung saan sila Maria at si Jose po ay pumunta sa templo at kanila pong ipinipresenta ang Panginoong Jesus, no, sa harapan ng Panginoon. Gaya nga po na napag-aralan natin ng mga nakarang linggo, ito po ay ayon sa kautusan at may kahulugan po ito. Yun po ay dahil sa pag-aalala ng pagliligtas ng Panginoon, no, sa mga Israelita mula po sa pagkakaalipin at pagkakabihag nila sa Ehipto, upang alalahanin ang lakas ng kamay ng Panginoon, no? At ayun nga po, no? And so ngayon, parang sa pagpunta nila, meron pong tagpo na nangyari wherein meron pong isang karakter, no? Pag sinabi ko pong karakter, tao
na siyang, ayan, makikita natin na merong nangyari, no, dito sa taong ito. And last week na simulan natin, pero let's take a short review, no. Sabi dito sa verse 25, noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. At ang lalaking ito ay matuwid. So ito, actually, wala na po tayong ibang verses na makita sa Bible patungkol kay Simeon. But ito nga po yung paglalarawan, siya po ay taong matuwid. So, lagi po nating tandaan, ang pagiging matuwid ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya, no? Yung pagtitiwala, no, sa pangako, sa salita ng Diyos. At last week atin pong napag-aralan na tunay nga na siya ay mananampalataya. Bakit? Siya po ay naghihintay, no? Sabi nga diyan, naghihintay sa kaaliwan ng Israel. At yung sinasabi pong kaaliwan ng Israel ay hindi po pangyayari, no? Hindi siya event, but ito ay tao. And we all know that ito po ay ang Panginoong Hesukristo. So, again, it's a reminder na tayo po ay matuwid sa harapan ng Panginoon dahil po sa pananampalataya, no? At ito po ay kaloob ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos. So, salamat sa ating Panginoon sa kanyang pagliligtas. And meron pong pangalawa na paglalarawan po kay Simeon. Sabi po dito, siya po ay masipag sa kabanalan. So, ito lang, no, parang gusto ko siyang i-repeat kasi ito medyo hindi natin nabigyan ng diin, no, sa last week. Although napag-usapan natin, pero I think maganda to na pag-aalala muli, no? So sinabi dito, siya po ay masipag sa kabanalan. So ano po yung pinapakita nito, no? So we can imagine kapag masipag, ibig sabihin po talaga ito yung taong taong intentional talaga ginagawa yung mga bagay-bagay. Yung hindi siya tipong maghihintay lang na ito na ba yung gagawin? Ito na ba yung ganun ba? Alam niyo po yan, na-imagine niyo po yung taong ganun. Pero ito siya, no, siya po ay masipag sa kabanalan. No, ano po yung na binabanggit dito na kabanalan? So actually sa kung titingnan po natin sa original, no, na translation in which gusto ko pong i-confirm, titingnan ko lang din po, no. Tingnan natin sa original na pagkasulat niya. So teka lang po, no, Luke chapter 2 verse 25. Ano kaya yung sinabi dito? Sabi dito, and the same man was just and devout. Yun lang po yung sinabi sa English, devout. Okay, ano pong ibig sabihin ng devout? Now, dito po sa original na pagkasulat, ang devout po ay nagmumula sa Greek word na eulabes. No, eulabes. You're the best. Hindi, joke lang po. Eulabes. Okay? Eulabes. Ibig sabihin, okay. Ano siya, no? Taking well or carefully. Yung maingat talaga. Maingat, kumbaga. And meron pong salita dito na pious. Ito pong salitang ito, English word po itong pious na ano siya, tao, paglalarawan, pious is tao ba? Hindi, adjective. O ibig sabihin, paglalarawan sa isang tao, no? At kung naririnig niyo na po, nagpipreach sila John MacArthur, lalo na, ito, lagi ko ito naririnig kay Paul Washer, piety. No, yung piety. But anyway, ano bang gusto kong ipunto sa inyo? Pag sinabi ditong pious, yung talaga siya, yung mas kilala sa salita natin na religious. Parang ganon. Pag sinabi nating pious, religious, devout, ay ibig sabihin po nun, kumbaga, kung ano yung mga, for example, kautusan, no, mga kautusan, or yung mga ginagawa sa isang ayokong gamitin kasi yung relihiyon no, yung paniniwala sila, no, sa kanila sila ay po yung mga Hudyo, no, sa katuraan nila
ano talaga siya, yung sinusunod niya talaga at ano niya talaga, hindi lang sinusunod but pinapag-aralan, tinitingnan, pinagbubulay-bulayan, laging gano'n, no? Kaya kung makikita niyo po dito, siya po ay naghihintay sa kaaliwan ng Israel. Bakit po? Ibig sabihin, dito natin makikita na naunawaan niya talaga na merong pangako ang Panginoon na darating ang Mesiya, na may darating na tagapagligtas, no? Kasi actually, meron po akong nakitang commentary. I think that was John MacArthur. Sabi niya, konti lang ang nagbigay ng importansya sa kapanganakan ng Mesiya. Konti lang, no? Konti lang daw talagang nagano. Pero itong taong to, siya ay masipag sa kabanalan. Ibig sabihin, again, intentional, may determinasyon, at talaga, yung iniisip niya talaga ito, no? Hindi lang talaga ito yung parang parte lang ng buhay niya, but talaga, ito yung buhay niya. Okay? Ito yung buhay niya, no? Yung paghihintay, yung pagsunod, pag-aaral ng kautusan ng Panginoon. So yun talaga. Actually, no, masasabi natin, 'di ba? Dito sinabi siya ay matuwid. Ang isang taong matuwid ay mapalad. Tama? And mga awit 1, 2, 'di ba? Ang isang taong matuwid or isang taong mapalad ay nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. So I think yung verse na yon is pwede natin siya magamit that will best fit kay Simeon. Okay? Again, ito po alam natin na ito po ay biyaya lamang ng Panginoon, no? And so nakikita talaga sa kanyang buhay yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya, yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay niya. Nakikita talaga. Okay? Bakit ko po ito binibigyan ng pansin again? Kasi ako, panalangin ko po talaga na maunawaan talaga natin kung ano na po yung identity natin, no? Kumbaga panalangin ko talaga na hindi tayo yung Kristiyano na alam mo sa buong araw yung naisip mo lang na Kristiyano ka kapag may Bible study. Naisip mo lang na Kristiyano ka kapag Sunday. Actually Sunday 9 a.m. to 11. Pagtapos noon, wala na, expired na, no? Balik na. Actually hindi po ganyan ang buhay Kristiyano. But ang buhay Kristiyano is masipag talaga yan sa kabanalan. That's why I really love this phrase, yung devout, no? Yung devotion talaga ng isang tao na mananampalataya ay nasa Panginoon. Hindi talaga sa mga ibang bagay. Hindi ko po alam, pero sana nakakarinig po kayo ng mga sinasabi na ito at sana mapagbubulay-bulayan po natin. Kumusta po yung ating pamumuhay? Paano ba tayo mag-isip? No? Paano ba tayo mag-isip? Ano ba yung iniisip natin sa mga araw-araw? No? Paano ba tayo magplano? Yung plano ba natin ay nakaayon ba sa kautusan, nakaayon ba sa kalooban ng Panginoon? Or may mga plano tayong ginagawa na basta sa tingin ko maganda to, sa tingin ko sasaya ako dito, without considering kung ito ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yung ganun ba na pamumuhay, yung mga desire natin ba, no? Yung mga desire natin, yung mga nais natin, no? Ano yung nais natin? Actually, makita nyo dito, no, yung pagpapahalaga ni Simeon sa buhay niya. Kung makita natin mamaya kung ano yung halaga ng buhay niya. Makita nyo po yun mamaya. In which, again, hindi ko po ini-exalt itong si Simeon. Okay? But ang gusto ko lang po ipunto is makita po natin na ito ang nilalakaran ng mga taong niligtas ng Panginoon. Okay? Hindi po siya prescription. Pag sinabi nating prescription, mga dapat gawin, but ito po ay description. Ibig sabihin, ito yung makikita sa mga buhay ng mga buhay. Naintindihan niyo po ba 'yon, mga kapatid?
No? So, masipag siya sa kabanalan. Masipag. Alam mo yon, di ba, minsan pinagtatawanan natin tong, na-experience nyo na po ba yon na bawat, for example, nag-uusap-usap kayo, no? Bigla na lang magsasabi itong isang taong ito, i-relate niya sa salita ng Panginoon, iyaano niya sa salita ng Panginoon. Yung mga ganong mga klase ng kumbaga sa lahat ng aspeto ng buhay, naintindihan po natin na ito ay para sa Panginoon, no? Hindi po 'yan, sabi ko nga po nung nakaraan, baka po kasi maisip natin yung pag-aaral, yung pagtatrabaho ay iba po 'yan, secular na bagay lang po 'yan. Hindi. Ang pag-aaral, ang pagtatrabaho, even ang paglilinis, even yung paglalakad, even yung pagpapamalengke, lahat ng po ng iyon ay na po 'yun? Kumbaga sagrado na po yun. Kapag sinabi ko pong sagrado, kahit yung mga maliliit na bagay na yun, gagawin natin yun na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. No? So, wag nyo pong isipin na kapag nasa school kayo, you are a different person or you are doing a different thing. Kapag nagtatrabaho kayo, ibang bagay ito. Hindi. But sa mga bagay na ginagawa natin, it must be for God at para sa kanyang kaluwalhatian. No? So, maintindihan nyo po yan kapag inaaral po natin ang salita ng Panginoon. Maintindihan nyo po itong sinasabi ko sa inyo. So anyway, isa pa po sa tanda ng isang mananampalataya, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Ito talaga, ito mga next na verses na mababasa natin, makikita natin dito na kumikilos talaga yung Espiritu Santo sa buhay ni Simeon. No? Kumikilos talaga. And kung matatandaan nyo po, tayo po, ang pagpuspos po ng Espiritu Santo ay, by the way, may nabasa po ako. Ito lang bibigyan ko lang po kayo ng di ba, kung matatandaan nyo po, sa mga Sunday service natin, na pag-aralan po natin na ang pagpuspos ng Espiritu ay, kailangan nagpapasakop tayo sa kalooban ng Panginoon, no? At doon ay pupuspusin talaga tayo ng Espiritu Santo. Makakakilos talaga ang Espiritu Santo sa buhay natin. Pero yan po pala sa sa Messianic age na po yan, sa bagong yugto po yan. Bakit? Kasi sa Old Testament po, mga kapatid, sa mga Old Testament po, yung Espiritu Santo, hindi po nananatili yon, di ba? Di ba ngayon sa Messianic age, mananatili ng Espiritu Santo sa atin magpakailanman. Pero dati po, nung wala pa po ang Messiah, di pa dumating ang Mesiyas, hindi po nananatili ang Espiritu Santo. But, pinupuspos lang po ng Espiritu Santo ang taong ginagamit ng Panginoon para po sa natatanging dahilan. Natatandaan niyo po yon? Pero actually po, isa pa po sa ibibigay ko po sa inyo, kahit hindi po siya alagad ng Panginoon. Kapag sinabi kong alagad ng Panginoon yung mananampalataya, kahit hindi po siya alagad ng Panginoon, pwede pa rin po siyang puspusin ng Espiritu Santo. Okay? Sa Old Testament sa Old Testament, bago po ang Messianic age, may mga tao po na hindi sila believer, hindi sila mananampalataya, hindi sila mga sumusunod sa Diyos. Pero, pinuspos sila ng Espiritu Santo kasi meron pong natatanging dahilan ang Panginoon na isinasagawa ng Panginoon. Naintindihan niyo po yon? May mga example po. Si Cyrus ba yun or Darius? Basta yung King of Persia. Even si Saul. Yung time po na umaano na po si Saul, no? Yung kinakalaban niya na si David. Inano rin po siya ng Espiritu Santo, no? So yun po, meron po mga ganong bagay. Dati, bago pa po dumating ang Messianic age. Pero ngayon, ito po, ano pa po to siya, before the Messianic age, hindi pa po talaga napuspos ang Espiritu Santo. Pero makita natin sa konteksto na si Simeon ay mananampalataya, believer po siya. Okay? So siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Now, again, dito, binanggit talaga na nasa kanyang Espiritu Santo kasi meron pong specific na bagay na gagawin.
ang Panginoon. Okay? Makikita natin yan sa mga next na verses. Okay, by the way, ang haba-haba pala na ng sinabi ko, no? So, meron po ba kayong tanong or may dadagdag po ba kayo? So, nag-review lang po tayo, no? So, sige. Again, ito po, sinasabi po dito na nasa kanyang Espiritu Santo kasi makita natin meron pong natatanging dahilan at gagawin ang Panginoon sa buhay niya. So ano po yun? Verse 26. Basahin natin. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. No? So may sinabi dito na ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba, kung matanong niyo lang naman, iniisip ko talaga, paano kaya sinabi to ng Espiritu Santo sa kanya? Hindi, natanong niyo rin po ba yon habang binasa niyo to? Sino po dito yung nakapagtanong sa sarili nila, paano kaya, no? Paano ipinahayag ng Espiritu Santo? No? Paano kaya? Ano ba to? Audible ba? Or ano ba? May sinulat ba? Or okay? Kasi po, kung babasahin natin sa mga kautusan at mga propeta at mga awit, wala naman po tayong mababasa doon na sinasabi na ganito. So, actually po kasi, no, ang Panginoon po ay naghahayag ng kanyang mga salita sa pamagitan nun, yung mga kautusan, mga propeta at mga awit. Pero during this time, hindi yun ganun kasi ito pong sinabi dito na ipinahayag sa kanya Espiritu Santo, wala po doon yung sa nasusulat, no? So hindi rin sinabi na siya'y nanaginip, hindi rin sinabi na may nakita siyang pangitain, hindi rin po sinabi na may nakita siyang anghel. But sinabi po dito na ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo, no? Actually, wala po talaga akong mahanap na sagot for that. Kung paano yun nangyari. Kung ano lang ba yun or what. So, again, wala po akong mahanap sa Bible na maisusuportahan kung ano yung sagot doon sa tanong ko. Pero, one thing is for sure, ayon sa salita ng Panginoon, ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. Basta ni-reveal sa kanya. Inihayag sa kanya ng Espiritu Santo. No? Na hindi niya makikita ang kamatayan. Hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Okay? Pero one thing po na gusto ko pong makita natin dito, napakaganda, no? Na ganito yung mangyari at napakaganda na makita na ito yung nangyayari sa mga buhay natin. Na ano po, na pinapahayagan tayo ng Espiritu Santo. Siguro, special revelation talaga to na may narinig siya or bigla na lang may naisip siya na alam niya na yun ay galing sa Espiritu Santo. Kasi 'di ba, minsan nag-iisip tayo, no? 'Di ba, na-experience niyo po 'yan, yung parang nag-iisip ka tapos wala namang nagsasalita sa iyo. 'Di ba? Pero parang minsan na ano mo, ito 'yon, yung parang ganoon, no? Siguro ganoon. Again, hindi po ako sure. Okay, hindi ko po sure 'yon, okay? Wala po akong Bible verses to support that. Pero ito yung yung habang nabasa ko po to, inisip ko talaga na Lord, I desire na ganito din yung mangyari sa buhay ko. Na alam mo yon yung pinapahayagan mo ko sa pamagitan. I know, alam ko po na pinuno mo na ako ng Espiritu Santo at namamahay na sa akin yung Espiritu Santo. Ito yung panalangin ko talaga lagi na Lord, puspusin mo ko ng Espiritu Santo. Na katulad nitong si Simeon na pinahayagan ng Espiritu Santo na naging sure talaga siya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Kristo. No? Grabe yung buhay na yan, no? I mean, mapalad talaga, no? Kumbaga, kung gusto ko man po talaga ng bagay na matanggap, gusto ko talaga yun, ito talaga yung panalangin ko na, Lord, puspusin mo ko ng Espiritu Santo na sa mga gagawin ko, sa mga next na mga steps na gagawin para sa iglesia mo dito sa Kabkaben,
magawa ko talaga kung ano yung kalooban mo. Kasi once you are filled by the Holy Spirit, isa lang po talaga ang mangyayari niyan. Magagawa mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi alam niyo ako, inaaral ko po yung Acts, no? At pinaano talaga sa akin doon yung Holy Spirit. Di ba? Kung mapapansin niyo po yung mga previous na mga topics natin, nakilala natin ang banal na Espiritu, nakita natin ang anong ginawa ng Espiritu Santo, and may mga Bible verses tayo ngayon na naintindihan natin na yun pala yung ano ng Espiritu Santo. Ako personally po, mas nakikilala ko na po talaga yung Espiritu Santo. Hindi lang ang Ama, hindi lang ang Anak, pati na rin po ang Espiritu Santo. Mas nagiging malinaw na talaga sa akin. So, kaya ito talaga yung panalangin ko na, Lord, ito talaga yung buhay na nais, no? And alam niyo po ba kung paano yun mangyayari? Ano lang talaga, pagpapasakop lang talaga sa kalooban ng Diyos. Ano lang talaga to? Yung gaya nga po ng nasabi ko po sa sermon, ano lang talaga? Yun nga, pagpapasakop lang talaga. Hindi talaga yung laman, no? But sumusunod talaga sa kung ano ang nais ng Espiritu. So, yun talaga, no? Pero, bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi, again, this is my prayer also sa inyo na ito din yung maisip natin. Ito din yung naisin natin na lagi tayong agabayan ng Espiritu Santo at lagi tayong puspos ng Espiritu Santo. So, with that, kung yan po ang i-desire natin, magkakaroon talaga tayo ng mindset na talaga, magpapasakop talaga sa kung anong kalooban ng Diyos. Magiging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Yun nga, magiging masipag tayo sa kabanalan. Di ba? Nakikita niyo na po yung connection doon. Di ba? Si Simeon is naging masipag sa kabanalan kung kaya't siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Pero hindi ko po sinasabi na dahil po yun sa kanyang ginagawa. Okay? But, sana maintindihan niyo po, meron nga pong sinulat ang lahat ng nangyayari po sa buhay ng isang Kristiyano, ay even sa lahat po monergistic talaga. Pag sinabi kong monergistic, nakapailalim talaga yan sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po yan, no? Lahat, pati yung mga masasamang nangyayari, lahat po yan nasa under the authority of our Lord po yung mga bagay na iyon. Okay? So tandaan po natin yan. Pero doon ko naintindihan po na yes, it is monergistic, ayon lahat sa kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin yung synergistic. Ano ba yung synergistic? Yun nga po, di ba, sinasabi natin may parte ang tao. Di ba? Kumbaga, dapat makikipag-cooperate ka talaga. Yun yung synergism. Pero alam niyo po ba, kahit yung synergism, yung mangyari na ang tao nakikipag-cooperate talaga sa Panginoon, kahit po yun, under po yan sa monergistic work of God. Ibig sabihin, tayo, kaya nating manampalataya, kaya nating sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi may ginawa po ang Panginoon sa atin. So, ang pinupunto ko po is dito, si Simeon, siya po ay masipag sa kabanalan. Kasi may ginawa po ang Panginoon sa kanya. Okay? Again, hindi niya po yun magagawa kung siya po ay hindi binuhay ng Diyos. Ito, kahit na hindi pa ito nahayag sa Old Testament, I believe na ano na po yun, ganun na rin po talaga ang nangyayari sa kanila. Even kay Noah, even kay Abraham, even kay Isaac, even kay Jacob, even kay David, even kala Daniel, and yung tatlo niyang kaibigan, even kay Boaz, even kay King, sino ba yung mga righteous kings na natatandaan niyo po? King, sino ba? Sige nga, may natatandaan kayo righteous king? Si King Jehoshaphat. Jehoshaphat. Kalimutan ko na. Di ba? Yun po, yung mga righteous kings. No, yung sumunod po sa kautusan ng Panginoon, again, naniniwala po ko na nagawa nila yon kasi may ginawa po ang Panginoon sa kanila. Ibig sabihin, yung synergism na meron tayo between tao, between mananampalataya at Panginoon, nangyayari yon because of the monergistic work of God. Sana naintindihan nyo po. Pag sinabi nating synergism, hindi po yan, kumbaga, nasa sa atin talaga yung desisyon. But, tandaan nyo po,
kung wala po yung monergistic work ni God sa buhay natin, wala po hindi tayo magkakaroon ng synergistic partnership with God. Sana naintindihan niyo po yun. Okay? So, ibig kong pong sabihin dito, again, si Simeon, siya po ay naging masipag sa kabanalan kung kaya't siya po ay puspos ng Espiritu. Pero lagi nating tandaan, kumbaga sa backstage ba, ginawa yun ng Panginoon. Naintindihan niyo yun? Okay? Nagigets niyo po ba sinasabi ko? Parang so far ako pala yung nagsasalita, no? Malapit na matapos yung 5:30. Okay? Pero sana naintindihan niyo po yun. Okay? And again, this is my prayer and this is my desire. Ako sinishare ko po to sa inyo para sana maano rin kayo na ganito ang pag-iisip dapat natin. Hindi ko po sinasabi na ito na yung nangyayari sa akin. May times din po talaga na nakakagawa ako ng mga maling, alam niyo yun, maling pagsasalita, maling reaction. Minsan may mga ganun talaga tayong nagagawa, no? Pero wag po nating alisin na, alam niyo, ito talaga yung dapat talaga na nangyayari sa atin. Yung mind, yung renewal of mind, yung pagbabago talaga ng isip. Alam niyo yun, ito tanungin ko po kayo, kanina po ba nung nagising kayo, yung pananalangin talaga, alam niyo yun, yung desire na pananalangin, hindi yung routine na pananalangin. Kasi, di ba, minsan routine na sa atin yung pagising, thank you Lord, pag-alis ko po mamaya, ikaw po ingat sa akin. Di ba, may mga ganun. Ewan ko lang kung may ganun po sa atin. Pero, sana yung pananalangin na po natin, yung pagising mo, yung, alam mo yun, yung sabi ka, Lord, no? Hindi ko ma-describe, pero sana naintindihan niyo po yung ganung puso. Hindi yung pagising, ano na kayang notification, anong update sa cellphone ko, anong update sa social media ko, or pagising niya, may exam na ako mamaya, or pagising, yung work ko na mamaya. Sana, no, yes, hindi ko naman sinasabi na wag niyong isipin yun. Pero sana yung mga isipan natin, napupuno na siya ng pagising natin pa lang sa umaga, ang atin na talaga iniisip, Lord, itong araw na to, hangarin ko talaga, desire ko talaga, nais ko talaga na magawa ko anong kalooban mo. Tapos, evaluate rin natin yung mga sarili natin. Lord, ito, mahina pa ako sa ganitong bagay. Ako, pinapanalangin ko talaga yung every morning, no, na, ewan ko kung natatandaan nyo, may na-share po talaga ako na yung weakness ko po talaga, mas lalong talaga yun every morning na nagigising ako. So, yun talaga lagi ko inisip. Lagi ko talagang sinasabi sa Panginoon, ito na naman Lord, ito na naman yung oras na mahina ako. Yung mga ganun talaga. Inaano ko talaga yung kay Lord, ayoko na. Pinagpipray ko talaga, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. And so, pero hindi lang po sa umaga. No? Every time na magkakaroon po tayo ng free time, let's pray. Manalangin po tayo. No? Sana ganun na po yung pag-iisip natin. Hindi yung pag sa umaga lang nakapag-pray na tayo, then the rest of the day, na tayo, basta patuloy na tayo sa mga gawin natin, tapos kapag may free time, cellphone agad ang hawak, scroll. Sana hindi na po ganun. Sana yung alam niyo yun, yung magiging aware, yung alam niyo yun, yung aware ka ba? 'Di ba? Kaya nga binigyan ko po talaga ng importansya or diin yung salitang masipag sa kabanalan. Kasi siya, intentional talaga siya. Yung determinado talaga siya. Nasa isipan niya talaga. Hindi lang siya yung, magpipray ba kuya? O sige, pray. Alam mo yun, yung hindi ganun. But yung nasa puso mo talaga, nasa isipan mo talaga na, salamat kasi may free time ako ngayon. I will spend this in prayer. Or kung wala ka man sa lugar na pwede ka makapag-pray, mag-memory verse ako, mag-aano ako ng mga verses. Or kung may chance ka na makapagbasa, basahin ko nga yung Luke 2, kahit hindi mo pinag-aaralan ng so binabasa mo. Yung mga ganung bagay po ba, no? Sana na-develop na po yan sa mga buhay natin. No? So anyway, pero makita niyo po dito si Simeon, ipinahayag sa kanya yung espiritu. Grabe yung assurance, no?
makikita nyo dito, napaka-clear talaga ng sign. Ano yung sign? Parang ganito po yun. Habang buhay ka pa, ibig sabihin nun, basta, pag namatay ka na, ibig sabihin nun, nakita mo na yung Mesiya. No, parang ganun yung sinasabi dito. No? So sabi niya kasi, hindi niya makita ang kamatayan. So again, grabe yung sign na binigay kay Simeon. Pero actually, no, hindi lang po to senyales na binigay kay Simeon, but ito rin po ay napakahalaga para din po sa atin. Bakit po? Kasi, again, tagin niyo pong tandaan, yung pagsusulat po ni Lucas nitong Luke, itong gospel na to, is, ano pong hangarin ni Luke? Di ba sinabi sa verses 1 to 4, Luke 1 verses 1 to 4, anong hangarin ni Luke? Upang, sino nakakatanda? Luke chapter 1 verses 1 to 4. Sige, basahin natin. Sabi dito, no? Yamang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin, ayon sa ipinaalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula ay mga saksi nakita at mga tagapagbangaral ng salita. Ito na talaga, verse 3. Ay minabuti ko naman, pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula, na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagagalang-galang na Teofilo, upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo. At isa sa mga bagay upang maging tiyak, 'di ba? Ang isang mga bagay na mga sinasabi, dapat may pruweba, 'di ba? At ano yung mga pruweba dito? Siyempre, ang proof dito is mga saksi, 'di ba? So makikita niyo po dito sa pag-develop, sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Lucas, dito natin makikita yung iba't ibang mga saksi. Ano yung unang saksi na pinakita niya? Yes, nandun si Zacarias. Sunod si Elizabeth. Si Maria. Di ba? Even may mga ibang tao din na nakita. Di ba? Chapter 1, napag-aralan natin yan. And ngayon sa chapter 2, sino yung mga saksi na pinakita? Anong una? Nakalimutan nyo na. Chapter 2, Pastol. 'Di ba? Mga pastol at pati yung mga tao na nandun nung pumunta na sila sa sabsaban. And then ngayon naman, dito meron namang bagong saksi na pinakita sa atin at yon ay si Simeon. 'Di ba? Saksi. Isa sa saksi si Simeon na magpapatunay na magbibigay sa atin ng ano sabi ni Lucas sa kanyang upang, verse 4, malaman mo ang katiyakan, upang meron tayong katiyakan sa mga bagay na itunuro sa atin. Ano ba itinuro sa atin? Na si Jesucristo ang Mesiyas. At anong patunay na si Jesucristo ang Mesiyas? Ito, may isang witness, si Simeon. At anong sinabi sa kanya ng Espiritu Santo? Hindi siya mamamatay. Hindi niya makita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Ibig sabihin, itong taong to, makikita niya ang Kristo. Naintindihan niyo po yun? So this is one of our witnesses. No? Isa sa mga saksi natin na tunay nga na dumating ang Mesiya. You see? Yun po yung natatanging dahilan din bakit napuspos siya ng Espiritu Santo. Kasi tandaan niyo po, itong time na to hindi pa po Messianic age. Although nandito na po si ang Panginoong Jesus, pinanganak na siya during this time, pero wala pa po yung Messianic age. Nagsimula po ang Messianic age sa mga huling araw. At kung nakinig po kayo sa mga Sunday, Lord's Day worship services, sermons natin, ang mga huling araw ay nagsimula nung ibinuhos na yung Espiritu Santo. Doon po nagsimula ang mga huling araw. Okay? So during this time, si Simeon, nasa parte pa po siya ng Old Testament. Okay? At ang pagpuspos ng Espiritu Santo ay hindi palagi, but pinupuspos lang ng Espiritu Santo ng Diyos ang isang tao para sa natatanging dahilan. At ito po yung natatanging dahilan dito. Bilang siya na maging saksi natin at katunayan na si Jesus nga ang Mesiya. Naintindihan niyo po yun? So, kung sasabihin ng mga tao sa atin sa modern times, na-experience nyo na po yun, sasabihin, paano ka nakakasigurado na
totoong tao si Jesus. Di ba? Yung mga ganong, may nagsabi na po ba sa inyo? Sige nga, ako nakikita ko talaga sa, sa Facebook, may mga preaching na mga tas may mga tao nagtatanong, pag napakita mo sa akin yung medical records ni Jesus Christ, maniniwala na ako sa kanya. Yung mga ganong tao ba, no? Pero tandaan nyo po, sa time ni Hesus Kristo, wala pang medical records. So, paano mapapakita yung medical records? Di ba? Pero dito, pinapakita sa atin na meron talagang tunay na mga tao na nakakita sa sanggol na Mesiya. Una, yung mga pastol. Pangalawa, si Simeon. At itong taong si Simeon na to, siya ay matuwid. Siya ay masipag sa kabanalan at siya ay puspos ng Espiritu Santo. At pinahayagan siya ng Espiritu Santo. Can you imagine Luke? Na-imagine niyo po si Luke? Grabe yung researcher na to, no? Hinahanap niya talaga yung mga tao. By the way, it's either, ito pa, base lang din po sa, kung babasahin niyo po yung introduction ng Luke. Kaya, again, ito, nasabi ko na po ito dati sa inyo. Pag nag-aaral kayo ng isang libro, basahin niyo po yung introduction, background and setting, para po mas magkaroon tayo ng malinaw na pag-aaral. By the way, si Luke po, it's either daw na itong mga taong to, directly niya na nakausap, or may mga secondary siya na na-interview, na nagsabi na, ito, inano siya ganito, ganyan. Or, nakausap talaga ni Luke si Maria. It's possible ni si Maria ang nakausap niya kasi mamaya makita natin na mag-uusap si Simeon at si Maria at si Jose. And by the way, kung mapapansin niyo po sa time nila Luke, wala na pong nababanggit. Even yung pagkamatay po ni Jesus Christ, kung napansin niyo po, wala na pong Jose. Wala na tayong naririnig na Jose. Kasi it's possible daw na nauna na pong namatay si Jose kaysa kay Maria. Kaya di ba, napapansin niyo yun? Napansin niyo yun, di ba? Parang walang mahalos nababanggit na Jose nung pinapako na si Jesus, di ba, nung bumalik na sa langit si Jesus, wala kang narinig na Jose. Anong narinig natin? Ina at mga kapatid, di ba? So, it's possible si Luke dumating siya sa time na yung nag-evangelize na sila Pedro, yung mga apostol, yung nasa Acts na sila, no? So it's possible na itong si Lucas, ang nakausap niya si Maria. And it's possible na nasabi ni Maria sa kanya, nung inaano namin si Jesus Christ, nung bata pa siya, may lumapit sa amin na isang lalaki, si Simeon. Naintindihan niyo po yun? Ganun po ang yun po ang ginawa ni Lucas. Grabe yung pagsasaliksik niya talaga. Kaya nga, di ba, kung matatandaan niyo, siya mismo nagsabi. Sabi ni Lucas sa chapter 1, no? Sa verse 3, sabi niya, minabuti ko naman na pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula na sumulat ng isang maayos na salaysay. So, itong sinulat ni Lucas dito, talaga ito, maigi, mabuting pagsisiyasa talaga ang ginawa niya dito. So you see, pinakita niya itong mga pangalan, itong mga naging saksi nung kapanganakan ng ating Mesiya. So, ano ibig sabihin nun? Totoo. Totoong tao, totoong ipinanganak si Jesus. Totoong napunta siya dito sa mundo. So yun yung isa mga bagay na ating matututunan. Pero again, verse 26, it's a sign para kay Simeon na makikita mo ang Kristo bago ka mamatay. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo. So bukas, makikita po natin yung tagpo na kung saan nakita na po ni Simeon ang Kristo. At titingnan po natin kung ano po yung masasabi ni Simeon. Pero sa ating pagtatapos, naway narinig niyo po ang mga sinabi natin kanina. Sana i-desire natin at ganito na rin yung maging development sa pamumuhay natin. Maging masipag po tayo sa kabanalan. Maging intentional po tayo. Yung buhay Kristiyano natin, sana hindi po siya yung minsan Kristiyano, minsan hindi. Hindi po ganun. But every moment of our lives, iniisip natin yung bawat aksyon, bawat plano, bawat pag-iisip na meron tayo. Yung talaga, yung sana nagigets niyo po yung gusto ko ipakita sa inyo, no? So naway yun nga ipaunawa yun ng Panginoon sa atin. Sige po,
meron po ba kayong masasabi or ano? Sensya na po ha, inubos ko po yung oras, no? Na ano lang talaga ako, gusto ko lang talaga itong ipunto sa atin. Ako i-claim ko na yun ang leading ng Holy Spirit din, no, na yun talaga yung dapat din nating marinig bawat isa. Hindi ko po alam, maybe po sa pamumuhay natin, meron tayong mga moments na yun, ano lang tayo, go with the flow or go with the world, kung anong ano. Basta 4:30, Bible study, okay. Pagkatapos 5:30, let's go back to the world. Di mga ganun po bang mga pag-iisip? Pero hindi po. Hindi po tayo ganun. Okay? So, okay, bukas, sana marinig ko po yung mga boses ninyo at makapag-share din po tayo bukas. Okay? So, salamat po sa Panginoon sa kanyang pagsaway at patuloy na pagtutuwid at patuloy na pagtuturo sa atin. At kung itong salitang ito ay nagsasanay sa inyo sa katuwiran na we praise God, no? Pero kung ito ay nagtutuwid at nagsasaway sa atin, makinig po tayo sa saway ng Panginoon. Kung ito man po ay bago pa lang sa atin at ito ay, ang salitang itong narinig nyo ay nagtuturo sa atin, pagbulay-bulayan po natin itong mga itinuturo ng Panginoon. So you see 2 Timothy 3:16-17 ay maganda talaga na atin pong na memorize, no? Hindi lang memory to, no? Hindi lang memory verse to. But ito yung reminder patuloy sa bawat isa. Okay? Sige po, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Let's pray. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. At naway tumimo ito sa puso ng bawat isa. At tunay nga, O Lord, na ikaw ang gumagawa ng mabuting lupa sa amin, na itong mga puso namin will become good soil, na ang mga puso namin ay good soil, O Lord. Dahil lang yung salita ay tumitimo at ito nga ay lumalago at namumunga na nakikita sa mga buhay namin ng pagsunod sa iyong kalooban. Dahil po ang mga tunay na tumatawag sa iyo ay ginagawa po ang iyong kalooban. Ang iyong kalooban, O Diyos. At ang aming kagalakan ay nasa iyong kautusan. At tunay nga na ito'y pinagbubulay-bulayan ng iyong mga anak araw at gabi. Ang kautusan mo, O Diyos, ang aming kagalakan, ang masunod ang iyong kalooban, ang halaga ng aming buhay, at ang mabigyan ng kaluwalhatian ng iyong pangalan, ang tanging hangarin ng aming mga pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil ito ay totoo sa buhay ng iyong mga niligtas. Dahil ito ay buhat sa iyo, ito ay gawa mo, O Diyos. Kaya ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay nasa sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po. At see you po bukas. Tita Bing and Tita Che na nanonood sa online. Hello. Okay, thank you. God bless. Bye-bye.